Magandang gabi, may gabi. Ang sa huling pagkakaalam ko, si Inday Sara Duterte ay Vice President. Pero iniintriga siya at hinahanap siya after nung nagkaroon ng lindol sa Mindanao, hinahanap siya na para bang siya yung presidente na may makapangyarihan. Ano masasabi niyo po dito? Kasama na rin po, sir, yung mga laging naghahanap ng rason na kumukonekta agad sa mga Duterte. Duterte may kasalanan. Pag may mga issue dahil sa Duterte, na po masasabi niyo po dito sa mga intriga? Well, gaya ng sinabi natin kanina, talagang politika, no? This is all politics. And that is why napaka-unfortunate natin dahil, as I said, 5 years before the actual elections, nag-aaway-away ng ating mga leaders dahil sa upcoming elections nga sa 2028. And as a result, marami mga hindi na naaasikaso ng mga problema. Despite the fact na maraming yung mga tao dyan sa gobyerno, sa administrasyon, nagsasabi na talagang tinututukan nila. Ako, I believe that more can still be done, no? And I also believe that if this infighting in the government, especially when they started doing this, itong Quadcom hearings because of the confidential funds. Ako sa tingin ko, kung hindi nagka-problema si Vice President Sara at saka si Speaker Martin, I don't think we will be having these problems right now. No? So talagang, ako naniniwala ako doon po nanggagaling yun. Ano? Again, it's because of the 2028 elections. Opo. Sir, noong nagkaroon po ang unit team, umaasa talaga yung taong bayan, lalo na pagbaba ni former President Rodrigo Duterte, mas mataas pa yung grado niya nung pagbaba niya kumpara doon sa pag-upo niya bilang presidente. So kumbaga, ito rin yung naging tema ng unit team na ipagpapatuloy, sabi pa nga, dadagdagan, yung build, gagawing build better more. Kaya sinuportahan itong tandem na ito. Ano na po kaya ang nangyari doon, sir? Lalo na maraming mga pangako, umaasa sila na may pagtutuloy. Lalo na po sa inyong lugar dyan po sa Mindanao, kabilang doon sa inaasam ng ating mga kababayan, ay yung Mindanao Railway. Pero parang nagiging huli na. Though, gumastos na tayo ng malaki din dito para sa pag-aaral po sa implementation ng project, sir. Of course, again, balik na naman tayo sa politics, no? When we campaigned in 2022, no, for both President BBM and Vice President Sara under the unit team, I recall ang sinabi ni Vice President Sara is the reason she supported President BBM is because they were expecting continuity, no? Lahat po ng mga programa na naumpisahan ni Presidente Digong ay ipapatuloy ni President BBM. But unfortunately nga, hindi nga ganun nangyari. And again, as I said earlier, I think it is again because of politics, no? It is very clear that klarong-klaro no, that meron talaga mga tao within the circle of the president who do not like Sara to be the next president, no? For whatever the reasons are, no? Unfortunately, it seems to me na mukhang hindi nakokontrol ng ating presidente itong mga taong to, no? And I think that's where the problem is. Yan po ang source ng problema natin. There are people within the circle that are doing things to ruin the vice president, and the president is not doing anything about it. No? So tuloy ang taong bayan naniniwala na siguro utos ng presidente kasi wala namang ginagawa ang presidente to stop this politicking that's going on. No? So yun po ang nakikita ko dyan. Opo, at bilang kaalyado po ng mga Duterte, bakit hindi ang mga Duterte ang problema sa bansa po, Sir Anthony? Talaga naman hindi talaga ang problema ang Duterte. No? Sa nakikita ko talaga, it's the administration that's the problem. I don't even want to say it's the president because I really don't know if he is the one that's giving the orders. No? But
as I said, to me, maliwanag sa akin that there are people around him who are doing things to discredit the Vice President, to ruin the Vice President, to make sure that the Vice President is not eligible to run in 2028. And a lot of people believe that all of these instructions are coming from the President. Kasi nga, tahimik ang Presidente, no? And sometimes may mga conflicts. Kagaya nung, remember that time recently, nung pinasukan ng NBI yung Senado. Yung sinasabi nilang under siege yung Senado. Sabi po ng bloke ni SP Cayetano. Hours before that happened, sinabi ng Presidente sa news that wala naman siyang instruction na papuntahin yung mga NBI doon. Sinabi niya, nakausap niya si Director Matibag. And yet, despite that, nandun yung mga NBI well, sinasabi nila sa GSIS. Pero isang building lang naman yung GSIS at saka Senate. No? So, again, there are conflicting statements, no, within the administration. Tuloy, ang tao, hindi na ngayon malalaman kung saan ba sila maniwala. No? And that is a big problem, no? Because if you're running a big bureaucracy like the Philippine government, importante talaga na ang instructions ng Presidente very clear at yun ang sinusundan ng mga tao sa ilalim sa kanyang pwesto. No? Of course, we're talking about the secretaries, the bureaus, whatever. They all have to work together in unison under the direction of the President. And I think that's one of the problems that we have right now in our government. No?